Amen. Alright. Magandang umaga po sa bawat isa. Thank you po, Pastor, sa privilege, church, and delegates. Salamat po sa inyong pagdalo. And let's be challenged by the Word of God. Amen? Alright. Tayo po ito may lahat. I have 35 minutes. Magbigay ng salita po ng Diyos. I just want to be an encouragement and to be a help. 2 Kings chapter number 7. Ako po ay inaatasan magbigay ng hamon. Magkaroon po tayo ng steadfast heart pag pinag-usapan po ang paglago regarding growth in the ministry. 2 Kings chapter number 7 verses number 1 to 2. You know, heart, it shows the attitude of the person. No, or your attitude shows your heart. Kaya kung ang ating pong attitude ay hindi maganda, ibig sabihin hindi maganda ang ating puso. That's why if we will have that steadfast heart, if we will have makikita po sa maayos na ating attitude ngayong umagang sa ating ministry. And I want to challenge you on that. 2 Kings chapter number 7. To save time, dalawang verse lang po mabasahin natin. Verse 1 and verse number 2. 2 Kings chapter number 7, verses number 1 and 2. Nandiyan na po kayo? Amen? Let's read this all together. Verse 1 and 2, ready, begin. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Then a Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but thou shalt not eat thereof. Sinabi ni Elisha, bukas, ang sabi ng Panginoon, ang measure of fine flour, o parang isang dakot ng fine flour, na usually, kung titignan natin ang halaga ngayon, is about mga 100 plus pesos. Pero sabi niya, bukas, ay about this hour, magiging shekel na lang siya. Ibig sabihin, parang sa amount or value ay 20 pesos na lang. Ibig sabihin, magre-reduce ng 5 ulit pababa. Sobrang mura. Kaya sabi niya, nung isang pinagkatiwalaan, kung mangyayari, bubukas ang pinto ng langit ang mangyayari na yan. Sabi niya, hindi siya maniwala. Pero sabi niya, kapag nangyari yan, sabi niya, makikita mo lang yan, pero hindi mo mararanasan yan. Kaya nga po, ngayon, I want to challenge you this morning, attitudes toward a growing ministry. Attitudes toward a growing ministry. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po at gamitin niyo po ang inyong lingkod. Cleanse my heart, my mind, and my whole person, O God. Kayo po ang kumilos. Hide me behind your presence. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa puso ng bawat isa. That we will be challenged, na kami magkaroon ng tamang puso, and we will involve in our growing ministries. Sa bawat simbahan, pinagkatiwala niyo po sa amin. And I pray, O God, to please challenge your people, yung wala pa pong ministry, that they will have the right attitude to surrender their lives in the ministry. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Mga kapatid, stagnancy is the great enemy of the ministry. Stagnancy is a great enemy of any ministry. Pag sinabing stagnant, yung walang nangyayari, nakapirme lang, wala pong pag-usad, wala pong nangyayari kahit ano, ito ay napakalaking kalaban sa bawat ministeryo na binigay ng Panginoon. Why? Because God give us life. Amen? Ang Diyos ay nagbigay ng buhay. At binigyan niya tayo ng simbahan na buhay. Ang bawat Kristyanidad ang bawat ginagawa natin sa ating Christianity, it is life. Sabi ng Bible, because the Spirit giveth life. Amen? And anything that has life must grow. Kaya pagka may buhay, dapat lumalago. Yan ang kaibahan sa religion. Ang religion, kahit walang buhay, pwede magpatuloy. Because it's just a set of belief and just a set of actions. Basta gawin mo, paniwalaan mo, pwede magpatuloy. Pero walang buhay. Kaya nga po, ang kaibahan natin mga kapatid,
ang ating gawain ay may buhay po ito. Amen? Nararanasan natin, nakikita po natin, at ito'y lumalago sa bawat isa po sa atin. It is a contrary to a dead religion. Now, alam niyo po, according to statistics, 74% ng nasa loob ng simbahan, they want to grow spiritually. Ibig sabihin, tatlo sa bawat apat na nakaupo sa simbahan, gusto naman nilang lumago. Naunawaan niyo po yun? Maraming gustong lumago. But look at this, 10 to 15% only are committed for growth. Gustong lumago, pero hindi sila ganun ka-committed at desidido na gumawa ng paraan para sila'y lumago. Kaya nga hanggang gusto na lang sila. Hanggang sa desire na lang sila, pero hindi nangyayari ang paglago. Kaya nga, they remain stagnant. At pagka ang Kristiyano naging stagnant, yan ay nagiging simula ng negatibong mga gawain sa simbahan. Amen? Pagka may tubig na stagnant, di ba? Binabahayan ng kitikiti. Kaya pagka ang Kristiyano, stagnant na, wala na siyang ginagawa, binabahayan ng kitikiti ang utak. Di ba? Nagkakaroon ng mga negatibo na sa simbahan. Wala kasi siya namang ginagawa. Wala naman siyang bahagi sa simbahan. And then, anong nangyayari? Pagka ang tubig ay stagnant, namamaho. Kaya ganun din ang Kristiyanong stagnant, namamaho sa simbahan. Puro trouble, puro problema, puro negatibo, at nagiging cause ng division sa loob ng simbahan. Kaya nga po, let us not be content na tayo ay stagnant o walang ginagawa, walang nangyayari sa loob ng simbahan. Now, that is my foundation. Now, alam niyo po, di sa Bible, ay meron lang ako ipapakita na iba-ibang attitude ng isang Kristiyano pagka siya ay pag nasa simbahan po tayo na lumalago ayon sa biyaya ng Panginoon. Now, alam niyo po mga kapatid, pasalamat tayo. Ang mga CBBC, we are trained or we are ordained, tayo po ay na-expose sa paglago. Amen? Oh, every anniversary, libo-libo at daan-daan ang ating iniimbita kasi gusto natin lumalago. We don't want to stay kung ano po yung ating sinimulan at parang 30 years na 30 pa rin ang tao sa loob ng simbahan. Why? We are trained to grow. Kaya nga po, dapat tama lang ang ating attitude sa paglago. Now, we go back to the story. Ang ating storya ay, simple lang po itong storya natin. Now, para maunawaan nyo po, I will use a simple illustration. Now, sabi po, si Elisha ay nagpropesiya na magkakaroon ng kinabukasan, magiging mababa ang presyo ng kanilang pagkain. Parang, di ba, nung mga nakaraan ay taas-baba ang presyo ng langis. Alam niyo po, ng gasolina o diesel. Di ba, pagkatataas, makita mo yan, Monday night, ay pila sa mga gas station. Bakit? Tataas na eh. Di ba? Tinitake advantage nila na mura. So ito ngayon, siyempre, pinapisay mo, magiging mura ang pagkain. Pero ang problema, yung nakarinig na isa, sabi niya, parang hindi naman posible mangyari yan. Kaya kukuha tayo ng negatibo doon sa propesiya nung man of God. Okay, tawagin ko si Laureano. Kasi siya lang yung pinaka-negatibo dito eh. Sige bro, dito ka. Ay, bilis. Yan. Oh, dito. Pangatlo. Yan, pangatlo sa taas. Yan. Yung mukhang negatibo. Sige. Yan ang mukhang negatibo. Kasama pa yung uso dyan. Pagka may nangyayari sa gawain, kasama yung uso. Yan. Ganyan. Ang negatibo sa gawain. No? Nakikita, sabi diyan, may propesiya na, merong mangyayaring maganda sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, ganun po ang pangako ng Diyos eh. Sa Bible, di ba, hindi naman tayo iiwanan ng Diyos. Ang sabi niya, I will be with you always, even unto the end of the world. Maganda ang pangako ng Diyos. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Maganda ang pangako ng Diyos sa mga simbahan. Pero kahit gaano kaganda, merong negatibo sa gawain ng Panginoon. Merong hindi naniniwala na nandyan. Nakaupo, nakasimangot, at hindi mangyayari yan. Merong mga ganyan sa gawain ng Panginoon. Okay, iwanan natin ang negatibo. Huwag tayo mag-focus sa kanya. Okay, and then, meron pong apat. Sabi niya sa verse number 3,
meron pong apat na kitungin. Nasaan yung apat? Sige po, tayo. Tapos balabal nyo yung tuwalya kasi kitungin kayo. Dito kayo. Sige, payo po. Parang nagkikwentuhan, parang nagchichismisan. Yan, sige, upo lang kayo dyan. Okay. Ito po, sabi ng Bible. Tingnan yung Bible nyo. There were 4 leprous men, verse number 3. At the entering of the gate. Hindi sila pwedeng pumasok kasi may ketong sila. May sakit sila. Pag pumasok sila sa gate, yun yung bantay. Papatayin sila sa loob. Bakit? Makakahawa sila. So ito nga yung apat na kitungin ay parang, sabi nga sa sitwasyon, parang wala na silang magagawa, nakakaawa sila. Pero alam niyo po, ito ngayon, attitudes toward a growing ministry. Number 1, mga kapatid, is the attitude of determination. The attitude of determination. Tingnan niyo po sa verse number 3. Sabi ng Bible, and they said one to another, nag-usap-usap sila, why sit we here until we die? Bakit uupo lang tayo dito? Ito na nga, kitungin na nga tayo. Ito na nga, wala na tayong alam. Ito na nga, wala na nga tayong pinag-aralan. Wala na nga tayong mga maipagmamalaki sa buhay. Tapos, uupo lang tayo dito hanggang ikamatay na natin? Ano pa yan? Wala na mangyayari sa buhay natin kung uupo lang tayo dito. Now, meron silang 3 opsyon. Ang 3 opsyon nila, una, iyon, uupo at kakamatayan na nila ang pag-upo. Hihintayin na lang nilang mamatay sila. Pangalawa, ang pangalawang opsyon, pwede silang mag-dare pumasok sa syudad. Pero sigurado, papatayin din sila doon. Bakit? Bawal ang may sakit sa loob. So parehas patay. Now, ito, sabi ng Bible, meron pang isang opsyon. Ang isang opsyon, sabi ng Bible, merong kalaban doon sa kabilang ibayo na sabi nila, susubukan nating atakin o pumasok doon. Kung hindi nila tayo papatayin, edi buhay. Kung papatayin, edi patay din. At least, dito patay tayo. Doon patay. Doon patay o buhay. Pwedeng maging buhay. Pwedeng hindi talaga patay. Kaya ano ginawa nila? Bumangon sila. Sige, bangon. At pumunta sila dito. Sa kampo ng kaaway. At alam niyo po, tingnan niyo po. Ito yung kanilang kondisyon. Sa verse number 4. If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, then we shall die there. Mamatay tayo. And sit still here, we die also. Mamamatay din tayo. Now therefore come and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. Mabubuhay tayo. If they kill us, we but die. E di mamamatay. Verse number 5. And they rose up in the twilight and go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp, behold, there was no man there. Walang tao. Pagpunta nila doon sa kampo ng Syrians, walang tao. Ibig sabihin, iniwan yung mga bahay, iniwan yung pagkain, iniwan yung mga gamit. Walang tao. Aba, apat sila. Nakita nila ang dami pagkain, ang dami pong gamit. Piyesta yung apat. Alam kung bakit? Kasi sila ay determinado na wag lang umupo. Alam niyo po, sa gawain ng Panginoon, ang Diyos po ay naghahanda ng pangako sa bawat isa. Hindi mahalaga kung sino ka. Hindi mahalaga kung anong pinag-aralan mo. Hindi mahalaga kung gaano ka kagaling. Anong tinapos mo. Ang mahalaga, marunong ka sumunod at determinado ka sumunod sa Panginoon. And God will reveal His power to you. Amen? Ano sabi ng Bible? Tingnan niyo yung susunod na salita, verse 6. For the Lord had made the host of the Syrians to hear the voice of the chariots. Sino ang kumilos para wala silang maabutan ng mga kalaban at hindi sila mapatay? Ang Diyos ang kumilos po nun. Amen? Kaya nga po, pagka Kristiyano ka at may pangako ang Panginoon, at Kristiyano ka, meron kang desire para sa Panginoon, huwag kang matatakot dahil ang Diyos ang kasama mo habang sumusunod ka sa Kanya. It just have to be your heart na may maayos na attitude. Sunod lang ng sunod. Amen? And God will reveal His power to you. Katulad ni Nehemiah, nakita po niya, bagsak ang wall. He stood up, sabi niya, let us build the wall. Si Esther, kita po niya, pwedeng mapahamak siya, pero sabi niya, if I perish,
I perish. Alam niyo po, madaling sumunod sa Panginoon pag tama ang attitude. Pero kahit gaano kadali nang kailangan mo sundin, pag mali ang puso, hindi mo kayang sumunod. Amen? Kaya nga po, it takes determination. Alam niyo po, mayroong 10 rason, 10 dahilan ang Kristiyano kung bakit hindi sila nagsiserve. I want to read this very fast. Una, they fear failure. No, natatakot na magkamali. Pangalawa, they feel unqualified. Hindi nila kaya. They feel sacrifice. Fear sacrifice. Ayaw nila magsakripisyo. Iba, they love the world. Pangatlo, panglima, they are not yet prepared for the time. Then pang-anim, they are discouraged sa kanilang naranasan from the past. And then they compare themselves with others. Another, they lack spiritual burden. And then they fear people. And then lastly, they want to be comfortable. Pero tandaan niyo po mga kapatid, walang excuse pagdating sa gawain ng Diyos. Amen? If we will just have the right heart, makita niyo po, maraming pinrepare ang Panginoon sa atin. Just be determined to follow Him and to grow yung ministry mo na pinagkatiwala sa Panginoon. Now, the first is attitude of determination. Hindi tayo masyado magtatagal doon. Pangalawa po, tingnan niyo po. Balik tayo, 2 Kings chapter 7, verse number 9. Nung nararanasan na po nila yung marami pong pagkain at marami pong gamit, hindi nila kayang ubusin lahat. Di ba? Siyempre, isang bayan yun, inawala ng tao. Lahat ng lamesa, pwede mong kainan. Lahat ng kabinet, pwede mong buksan at kunin mo kung anong gusto mo, aapat sila. Now, tingnan niyo po, verse number 9, this is the next attitude na meron dapat. Yung una, kung ikaw ay walang ministry, you must have the attitude of determination. To have a ministry, anumang mangyari, you have a ministry. Bakit? Pag wala kang ministry, mamamatay ka. O sumubok ka, magkamali ka. O sige, pagtawanan ka. Pero at least, sumubok ka. Kaysa naman namatay ka na wala kang ginagawa. Kaysa naman tumagal ka sa simbahan, wala man lang accomplishment ang Diyos sa buhay mo. Okay na yung ikaw ay paunti-unti as long na may ginagawa ka para sa Panginoon. That's the right attitude, the attitude of determination. Next, sa mga may ministry, ito po ang challenge atin. Verse number 9, sabi po ng Bible. Then they said one to another, para kayo nag-uusap. Yan, ano sabi nila? We do not well. Hindi maganda yung ginagawa natin. Ang dami pa, mapapanis lang to. Ang daming pagkain. Tapos tayo lang ang kakain. We do not well. This day is a day of good tidings. Ang gandang balita nito. Anong kailangan natin gawin? And we hold our peace. Tapos nagsasarili tayo. Anong gagawin natin? Kailangan malaman ito ng mga kababayan natin. Bakit? Para ma-enjoy din nila kung ano ang na-enjoy natin. Ano po, sa gawain ng Panginoon, una susunod ka. Mararanasan mo ang Panginoon. Bibigyan kanya ng kakayanan. Yung hindi mo kaya, magagawa mo. And then He will show His power to you. Pag naranasan mo na ang Diyos sa buhay mo, ay kailangan magkaroon tayo ng attitude na hindi dapat ako lang ang gumagawa nito. Marami pang kaluluwa, marami pang area, marami pang kailangan turuan. Kailangan malaman ito ng iba para sila rin ay magkaroon ng bahagi sa gawain na ito. Kaya nung kailangan, the attitude of dissatisfaction. The attitude of dissatisfaction. We should never be satisfied for what we are doing for the Lord. Amen? Bakit? Meron palagi na mas marami, mas mataas, at susunod na gawaing nakahanda para sa atin. We have finished our anniversary. Ibig sabihin ba, tapos na? No. We aim for the next anniversary. Amen? No, nakuha mo na ang bundok. Anong susunod? Susunod pa na bundok. Amen? Natuto ka na ng instrumento. Ano pang sunod? No, then study the next instrument. Amen? Kaya nga, ang kailangan ay meron tayong attitude of dissatisfaction. Dalawa ang implikasyon nito. Ang implikasyon, huwag makontento sa mga nagawa mo na. Ibig sabihin, tapos na, na-enjoy na natin. Pero marami pang kailangan gawin. Amen? Huwag makontento sa nagawa na natin, hindi pa sapat. And then pangalawa, ibahagi sa iba na may gagawin pa.
May kailangan pang gawin, kaya sumama sila. Amen? Yan ang ating goal dapat bilang mananampalataya. Not only to experience the power of God, but let us influence others. Maranasan din nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Tayo rin naman inakay dati, di ba? Tayo rin naman sinama-sama ng soul winning. Na sinabi sa'yo, sama ka lang, bigay ka lang ng bigay. Tapos nung pagkabigay mo, bigla kang iniwanan nung nagkasama mo sa soul winning. Kailangan ka lang mag-share. Nakapag-share ka, tumanggap. Di ba tuwan-tuwa ka? Ngayon, na-enjoy mo na mag-soul winning. Ngayon, na-enjoy mo, anong gagawin mo? Isama mo naman ang iba, tapos sila naman ang iwanan mo. Sila naman ang matuto mag-soul winning. Sila rin naman mag-invite, magsundo. Marami po nung anniversary, first time nila magsundo sa gawain. Pero bakit nila naranasan? Merong nakaranas dati na nag-impluensya sa kanila. Kaya nga, hindi dapat nag-ano na naman ako nagtutugtog na naman ako tapos, di ba? Nagtuturo na naman ako, kumakanta na naman. Ano ngayon? Ano sabi niya? We do not well. Hindi pa sapat ito, hindi pa tama. Marami pa tayong dapat gawin. Amen? Ang ating pastor, may goal pa siya. Ang goal natin ay magkaroon ng 5,000 seating capacity. Pwede naman natin sabihin, okay na ito may laman naman, nakaupo naman tayo. Sabi natin, pastor, hindi pa sapat. Marami pa tayong aakayin sa gawain ng Panginoon. Amen? This is an attitude of dissatisfaction. If you are never satisfied, hindi ka titigil sa ginagawa mo. Tingnan niyo sa Proverbs 30. Proverbs chapter 30. Bilisan niyo po kasi naiinip na yung negatibo. Proverbs chapter 30. Okay. Proverbs chapter 30, verse 15 hanggang 16. Sabi ng Bible, sa verse number 15, the horse leech had 2 daughters crying, give, give. There are 3 things that are never satisfied. Yea, 4 things say not, it is enough. Sabi niya, hindi pa sapat. Ito ang maobserbahan, the grave. Hindi sinabi ng libingan, okay na, tama na, punong-puno na kami. Ano nangyayari? May panibagong libingan. And the barren womb, talagang hingi pa rin sa Panginoon. The earth that is not filled with water. Ulan ang ulan, baha ng baha, pero hindi naman napupuno ang ating mundo. Bumababa pa rin. And sabi niya, the fire that saith not, it is enough. Alam niyo po, ganyan ang attitude dapat ng Kristiyano sa ministry. Now we are never satisfied. Naranasan na natin ito, hindi pa tapos. Next year, meron panibago. Naranasan ko na ito, nakita ko na kung paano yung power ng Panginoon. Hindi pa rin ako kontento. Dapat meron pa akong maranasang panibago sa Kanya. That's the right attitude pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen? The attitude that you are never satisfied with what you are doing. Now, last. Nakita na natin doon sa mga wala pang ministry, you must have the attitude of determination para magkaroon ka ng ministry. No matter what happens, ano man ang hindrance, ano man ang hadlang, ay dapat pursigin mo kasi ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa iyo. Secondly, you must have the attitude of dissatisfaction. Pag ganyan ang puso ng lahat ng nasa ministry, hindi po mauubos ang mga magsusuko ng buhay sa Panginoon. Because we can influence more to serve the Lord. Amen? And then lastly, ito po. Verse number 17, balikan natin. 2 Kings chapter 7. Alam natin yung nangyari. Madalas narinig natin yung storya na to. But verse number 17, so ayun na nga, nakuha na nila yung bayan, ang daming supply, hindi nila mauubos, mapanis, so binibenta na yung iba. Verse number 17, and the king appointed the Lord, on whose hand he leaned, and have the charge of the gate. And the people trod upon him in the gate, and he died. Yung negatibo, dahil nga po yung mga tao narinig nila, uy, may murang pagkain doon, may murang harina para makagawa tayo ng pagkain. Dahil inimbita nitong mga leper o nung mga maiketong, hindi siya naniniwala. Sige, imbitahin nyo yung lahat ng pwede nyo imbitahin. Para maniwala sila, may mura na bilihin, may murang pagkain. Sige, sama kayo sa mga nag-imbita. Sige, sama kayo. At ang mga tao, hindi ganyan yung excited, no? Na makaranas ng murang bilihin. Dito.
Sige, imbita. Nag-imbita yung 4 na leper. Sige, dito. At daanan nyo yung negatibo. Daanan nyo. Ayaw niyang maniwala. Sige, daanan nyo siya. Dito yung city. Sige, daanan nyo lang. At dinaanan, maraming tao. Sige, dito. Hanggang, sabi niya, bumagsak at napagtapak-tapakan. Oy, tinapakan ka na. Yung tinapakan. Yan. Sige. At dinaanan ng mga tao. At ang natira, sabi ng Bible, yung negatibo, hindi naniwala, hindi siya pumunta doon. Hindi siya maniwala doon sa power ng Diyos. Hindi siya maniwala doon sa ministry. Hindi siya maniwala sa paglago. Andun lang siya, hindi naman totoo yan, mawala rin niya pagkatapos. Hindi naman mangyayari yan. Yung business po, tagal-tagal ko na dito, hindi naman nangyayari. Ganyan yung mga negatibo. At sabi ng Bible, katulad nito, namamatay sila sa gawain. They just get offended every time may accomplishment ang Diyos dito sa simbahan. They are just negative. Kaya lang pwede natin sabihin, sayang, wala sila. Bakit? Kasi yung mga negatibo, wala ngayon dito eh. Kasi hindi naman sila interesado sa ministry. Andun sila siguro sa bahay nila. Wala naman, kahit may training, wala, ganun pa rin naman yan. Ano nangyayari? Na-offend hanggang namamatay, nawawala na lang simbahan. Hindi nila nararanasan ang power ng Diyos na naranasan ang maraming Kristiyano na nasa ministry. What's your attitude pagdating sa ministry? Tingnan niyo po, I will close with this. Titus chapter 2. Titus chapter number 2. Pipiliin mo lang ang 3 attitude. Walang problema sa kakayanan. Ang Diyos ang nagre-reveal ng kapangyarihan. Titus chapter number 2. Sabi po ng Bible, verse number 8 to 10. Verse number 8, sabi po ng Bible, simulan ko verse number 7. In all things, showing thyself a pattern of good works, in doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. Verse 8. Sound speech that cannot be condemned, that he that is of contrary part, yung kontra lagi sa gawain, yung kontra lagi sa vision ng pastor, yung kontra lagi sa paglago ng simbahan. Ano sabi niya? May be ashamed. Mahiya ka naman. Niligtas ka ng Panginoon, hanggang ngayon may duda ka pa sa kapangyarihan ng Diyos. Nilagay ka ng Panginoon simbahan, inayos niya ang pamilya mo, mahiya ka naman ngayon, wala ka naman bahagi sa gawain. Sabi niya, may be ashamed, mahiya yung mga kontra sa paglago. May be ashamed, having no evil thing to say unto you, exhort servants to be obedient unto their masters, and to please them well in all things, not answering again. Hindi sumasagot-sagot. Hindi yung nagbubulong-bulong, nagmumurmur, nagtatanim ng galit at negatibo sa gawain. Kaya nga, alam niyo po, sa gawain, what matters is our attitude. Minsan, babagsak ka, magkakamali. Yung kinakatakutan mo, mararanasan mo nga. But if you have the right attitude, you will continue to grow. Sabi ko, takot ako dati. Magpastor, takot ako magsalita sa tao. I just followed. And God, pinakita niya ang kapangyarihan niya. Now, what's your attitude? Your attitude, determinado ka ba ngayon? Ay, marami na nagsuko ng buhay. Oh. Andito na. Amen. Andito na sila. Ikaw nasa upuan ka pa. Ano ba attitude mo? Doon sa mga may ministry, anong attitude mo? Okay na ba ikaw lang? Di ba, mag-akay pa tayo, magturo pa tayo, magdala pa tayo ng iba para mas marami pang maglingkod sa Panginoon. O tatapusin mo yung araw na to, ministry involvement conference. Conference pa naman ang inatinan mo. Hanggang ngayon, nakasimangot ka. Ganito pa rin ang mukha mo hanggang ngayon. Negatibo ka pa rin hanggang ngayon. What's your attitude? Pagdating sa kita naman sa mukha eh. Kita sa mukha ang mga negatibo sa gawain. What's your attitude? Kahit gaano kalago ang gawain, kahit maging isang, sabi nga, 10,000 pa ang miyembro ng simbahan na to, kung negatibo ka, wala lang sa iyo yan. Tatapak-tapakan ka lang at walang mangyayari sa Christian life mo. So have the right attitude in a growing